Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1271 hanggang Kabanata 1280. Kabanata 1271. Natagpuan ng lalaki si Hansen, kaya wala nang saysay ang pagtatago pa. Nang lumabas si Hansen mula sa mga palumpong, basang-basa siya ng tubig. Kaibigan, ano ba ang pinagsasabi mo? Anong prutas? Nagkunwari si Hansen na hindi niya alam. Tao ka ba? Ang nakakatakot na tingin ng lalaki ay napalitan ng tunay na pagkagulat. Pareho tayo ng uri, hindi ba? Ang pangalan ko ay Hansen. Ano ang pangalan mo, kaibigan? Naisip ni Hansen na ito ang perpektong pagkakataon upang makuha ang impormasyong gusto niya. Sumagot ang lalaki, hindi kita kaibigan, pare. At hindi pa ako naging kaibigan ng mga tao, kaya huwag kang maglakas loob na ideklara na pareho tayo. Parang hindi ka tao, sabi ni Hansen. Sabi ng lalaki, huwag mo akong ituring na isa sa inyong mga mababang uri na may dugong putik. Wow! Masyado kang madaldal. Papayagan sana kitang mabuhay, pero ngayon. Pagkatapos noon, agad na sumuntok ang lalaki patungo kay Hansen. Hindi inaasahan ni Hansen ang kanyang pagmamadali na makipaglaban, at hindi niya inisip na ang lalaki ay magkakaroon ng pagkamuhi sa mga tao at paniniwalaan na siya ay ibang-iba. Pero sigurado si Hansen na tao ang lalaki. Kahit gaano niya gustong pag-isipan ng mas maigi ang sitwasyon, wala siyang oras para mag-isip. Ang kamao ay nasa harap ng kanyang mukha, at kaunti na lang ang oras niya para makaryak. Binuksan ni Hansen ang siyam na gene lock ng kanyang Blood Pulse Sutra. Pang! Pakiramdam ni Hansen na parang sinubukan niyang iwasan ang isang papalapit na tren, at ang puwersa ay nagpadula sa kanya pabalik ng ilang hakbang. Tumigil si Hansen pagkatapos niyang itanim ang kanyang mga paa at lumikha ng 200 metrong skid mark bilang paglaban sa puwersa. Nabali ang mga buto ni Hansen, at tuluyang nabali ang kanyang mga braso. Ang lakas! Nagulat si Hansen, lalo na dahil ang suntok ng lalaki ay purong hilaw na lakas. Walang elementong nauugnay sa pagtama. Ang Blood Pulse Sutra. Galing ka ba sa Blood Legion? Halatang nagulat ang lalaki. Ikaw ba? Tanong ni Hansen. Kanina, sinabi ng lalaki na siya ay miyembro ng Blue Blood Special Forces. Ngayon, nagmumungkahi ba siya na siya ay miyembro ng Blood Legion? Ngumiti ang lalaki at sinabi, natatakot akong wala ng ibang tunay na mga inapo sa panahong ito, pero kung ginagamit mo ang Blood Pulse Sutra, dapat kang tunay na disipulo ng Blood Legion. Narinig mo na ba ang kwento ng 13 miyembro? Isa ako sa kanila, ako ang parusa ng Diyos. Sabi pa ng lalaki, sino ang iyong guro? At bakit ang hina ng iyong Blood Pulse Sutra? Naglakas loob si Hansen at sinabi, ako ay estudyante ni Qin Weizhen. Tinuruan niya ako nito bago siya namatay, kaya hindi ako masyadong nakakaalam tungkol sa Legion. Qin Weizhen. Tumigil ang lalaki, parang nag-iisip. Pagkatapos ay sinabi niya, ganun ba kahirap ang Blood Legion? Nagtuturo ba sila sa mga tagalabas ngayon? Hindi sumagot si Hansen. Kung magsasalita siya, alam niyang kailangan niyang piliin ng mabuti ang kanyang mga salita. Ayaw niyang pukawin pa ang galit ng lalaking ito dahil ang pagkakamali sa kanyang sasabihin ay maaaring magresulta sa kanyang kamatayan. Sabi ng lalaki, mahirap makahanap ng taong makakapag-aral nito, at ikaw ang unang tao sa iyong angkan na nagdadala ng kasanayang ito. Dapat kang gumamit ng titulo, pero masyadong mahina ka ngayon kaya hindi mo pa magawa. Sa hinaharap, ilang henerasyon mula sa iyo, kapag naging blue blood ang iyong mga inapo, maaari silang magkaroon ng titulo. Bigla nang naunawaan ni Hansen ang maraming bagay. Ang Blood Pulse Sutra ay ginagamit upang palakasin ang iyong mga gene para sa mga susunod na henerasyon sa iyong angkan. Ang bawat henerasyon ay magiging mas malakas kaysa sa nakaraan. Sinabi ng tagapagmana ng Zuanmen na ang Blood Pulse Sutra ay isang nakakatakot na bagay, at ang kanilang fitness ay mas mataas kaysa sa lahat. At ngayon, sinabi lang sa kanya ng lalaking ito na ang bawat bagong henerasyon sa isang angkan ay magiging mas malakas kaysa sa nakaraan. At higit pa rito, ang kanilang dugo ay magiging asul. Sa turn, nangangahulugan iyon na ang bawat tunay na miyembro ng Blood Legion ay dapat magkaroon ng asul na dugo. Ang oras ang pinakamahalaga sa pagpapalakas ng Blood Pulse Sutra sa lahat. Ang masiglang pagsasanay ng mga turo nito ay hindi nagbibigay ng masyadong epekto sa mas malaking larawan.
Ang pinakamagandang bagay tungkol sa Blood Pulse Sutra ay ang ebolusyon ng mga gene mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Maraming henerasyon mula ngayon, ang mga miyembro ng pamilya ay magiging hindi kapani-paniwalang malakas. Ang kawalan ng bisa nito para sa unang henerasyon ang dahilan kung bakit si Hansen, sa kabila ng kanyang masiglang pagsasanay ng Blood Pulse Sutra, ay hindi pa nagiging mas malakas kaysa sa isang super nilalang. Ang mga taong tulad ng parusa ng Diyos ang pinakamahusay sa pinakamahusay pagdating sa Blood Legion. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, kung ang 13 miyembro ang mga ipinanganak mula sa mga pamilya na ang angkan ay umaabot pabalik sa sinaunang panahon, si Hanjinji ay dapat na isa sa kanila. Pero sinabi ni Baby Ghost kay Hansen na siya ay dinukot. Kung totoo ang bagong natutunan niya, bakit siya dinukot? At ang dugo ng pamilyang Chin ay pula at hindi asul. Ang isip ni Hansen ay nalulunod sa isang tangke ng mga katanungan. Pero kung si Hanjinji ay hindi isa sa 13 miyembro, hindi siya maaaring maging lolo sa tuhod ni Hansen. Walang sino man sa pamilyang Han ang nagsanay ng Blood Pulse Sutra, totoo iyon, pero kakailanganin ng ilang henerasyon para hamina ang lakas at bisa ng isang angkan ng Blood Legion. Dapat ay mayroon pa ring kaunting asul na dugo si Hansen. Dapat ay mayroon ang kanyang ama, tiyak na tiyak. Alam ni Hansen na ang kanyang pamilya ay walang kinalaman sa mga may asul na dugo, at alam niyang hindi siya maaaring maging bahagi ng Blood Legion. Pero kung ang pamilyang Han ay walang kinalaman kay Hanjinji, bakit siya nagtataglay ng siyam na buhay na pusa? Biglang sinabi ng lalaki, ang 2 aqua fruit na pag-aari mo ay pwede mong itago. Ituring mo itong regalo mula sa isang miyembro patungo sa isa pa. Pagkatapos noon, tumalikod ang lalaki para umalis. Kabanata 1272. Habang nakikita niyang umalis ang lalaki, kailangang magtanong si Hansen, parusa ng Diyos, sa 13 miyembro, mayroon bang isa na ang pangalan ay Han? Wala. Dapat ka nang umalis, sabi ng lalaki. Gusto pang magtanong ni Hansen, pero umalis ang lalaki sa bilis na hindi kayang sundan ng kanyang mga mata. Para bang nag-teleport ang lalaki. Alam ni Hansen kung gaano kalakas ang lalaki, pero napansin niyang hindi tila may anumang espesyal na elemento ang lalaki. Kahit hindi siya makalipad, kaya niyang labanan ang grabidad gamit ang kakayahang tumalon na halos kasing ganda ng pagkakaroon ng mga pakpak. Si Hanjinji at ang isang tao mula sa pamilyang Chin ba ay mga miyembro ng 13 sinabi niya. Nagtataka si Hansen. Habang iniisip ni Hansen ang tanong, nakita niyang may gumagalaw. Nang tumingin siya sa direksyon ng kaguluhan, napansin niyang bumalik ang Empress. Tulad ng lagi niyang ginagawa, matibay siyang nakaupo sa kanyang trono. Naunawaan na ngayon ni Hansen kung bakit sinabi sa kanya ng lalaki na umalis, pero sa kasamaang palad para kay Hansen, hindi niya sinunod ang payo. Hindi siya makakaalis nang hindi siya nakikita ng Empress. Parusa ng Diyos, paano mo ako nagawang lokohin? Nagngangalit ang Empress habang hawak ng kanyang mga kamay ang mga basag na piraso ng isang hiyas. Nang masuri ng mabuti ni Hansen, nalaman niyang ito ang prutas. Nakita niya si Hansen, at kahit alam niyang wala siyang nagawa para maloko siya, hindi niya pa rin gustong hayaang makatakas si Hansen. Kailangan niyang ilabas ang kanyang galit sa kung sino man, at si Hansen ay isang magandang punching bag. Diretsyong lumipad ang trono sa itaas ni Hansen sa bilis na mas mabilis kaysa sa kakayahan ng kanyang mga teknik ng Phoenix. Habang hindi mabilang na mga ahas ang tumutok kay Hansen, hindi niya maiwasang isipin, bakit ako ang pinag-iinitan niya. Tinawag ni Hansen sina Little Angel at Disloyal Knight, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Ancient Devil Soldier. Gamit ang Phoenix Sword at taya, handa na siyang makipaglaban. Gumamit ng asul na kidlat si Disloyal Knight, at gumuhit ito ng isang halo sa ibaba ng bawat kaaway na nilalang sa paligid. Ang liwanag ay nagpabagal sa mga ahas ng malaki, at nagpahina rin ito sa kapangyarihang taglay nila. Nagkaroon din ng buff sina Hansen at Little Angel, at kaya na nilang paralisahin ang mga kaaway. Sa kasamaang palad para kay Hansen, ang bawat ahas ay may kapangyarihang maihahambing sa isang berserk na super nilalang. Nang subukan ni Hansen na salakayin ang isa sa mga gumagapang na ahas, hindi niya mahati ang katawan nito sa dalawa. Gayunpaman, hindi rin magawa ng mga ahas na gawin ang anumang bagay kay Hansen. Mas lalong nagalit ang Empress ngayon. Gusto niyang ilabas ang kanyang galit sa anumang nilalang o nilalang na makita niya, at ngayon ay napigilan siya at wala siyang magawa. Hoy! Lady Empress, ano ba ang problema mo? Isa lang akong simpleng manlalakbay, dumadaan sa magandang laking ito. Wala tayong sama ng loob, hindi ba? Bakit hindi tayo tumigil bago tayo mag-away? Ayaw makipaglaban ni Hansen. Bukod pa rito, siya ay isang espiritu at kaya niyang muling mabuhay.
Wala ni isang ideya si Hansen kung saan siya nanggaling, kaya kahit na magpumiglas siya at talunin siya, wala siyang makakamit kundi mas malaking galit at sama ng loob na maaaring kailanganin niyang harapin sa hinaharap. At dahil nakakuha lang si Hansen ng 2 aqua fruit, mas interesado siyang malaman kung ano ang magagawa niya sa mga ito. Alam ng parusa ng Diyos na babalik ang Emperoress sa lawa na may pagkauhaw sa dugo, kaya't dali-dali siyang umalis sa lugar at sinigurado niyang sinabihan din si Hansen na magtago. Ang isip ni Hansen ay abala sa mga katanungan na nag-ugat na, kaya hindi niya gaanong pinansin ang babalang ibinigay sa kanya ng parusa ng Diyos. Kayo mga tao ang pinakamasama. Papatayin kita, at pagkatapos ay papatayin ko siya. Walang makapagpapatigil sa apoy na nilalanghap ng Emperoress. At kahit gaano man siya kahirap, ang singaw na gusto niyang ilabas ay hindi pupunta kahit saan. Naisip niyang dapat ay may koneksyon sina Hansen at parusa ng Diyos. Pareho silang tao, pagkatapos ng lahat. Masyadong malaking pagkakataon para maloko siya, at para magkaroon ng ibang tao sa lugar na naglalakad-lakad lang. Kaya't gusto niyang gawing target si Hansen. Naniniwala siyang kasali siya sa panloloko na ginawa sa kanya. Hindi makuha ng trono si Hansen, at ito ay nagpalakas lamang ng kanyang determinasyon at paniniwala na dapat ay may kamay si Hansen sa masamang ginawa sa kanya. Hindi gaanong tao ang nagtataglay ng ganoong lakas sa santuwaryo ng ikatlong Diyos, kaya't naisip ng Emperoress na mas lalong nagpapatunay ng koneksyon sa pagitan ng dalawa. Ang Emperoress ay mukhang naiinis na sa puntong ito, at tumayo talaga siya at umalis sa kanyang trono. Ang kanyang mga binti ay napakatagal at nakakaakit tingnan, para siyang isang napakagandang reyna. Ang kanyang nakamamatay na mga mata ay nakatitig kay Hansen, at napaka-intense, paniwalaan mong kaya nilang magbutas ng anumang ibabaw na kanilang titingnan. Patuloy na umatras si Hansen sa kanyang mga pag-iwas, sa pag-asang makakakuha siya ng sapat na espasyo sa pagitan nilang dalawa para makatakas. Sa kasamaang palad, hindi maalog ang trono, at ang determinasyon nitong patayin si Hansen ay sumasalamin sa kagustuhan ng may-ari nito. Pagkatapos ay nagsimulang lumiwanag ang mga mata ng Emperoress, at ang dami ng liwanag ay lalong lumakas ng lumakas. Di nagtagal ay naging parang 2 bombilya ang mga ito. Sa mga matang iyon, may isang tanso na estatwa. Ito ay hinulma sa hugis ni Hansen. Biglang naramdaman ni Hansen na nag-freeze siya. Hindi na siya makagalaw. Nang tumingin si Hansen pababa, ang kanyang laman at buto ay naging tanso. At panghuli, ang kanyang balat. Nagulat si Hansen. Wala siyang magawa para pigilan ang mangyari. Ngayon, matapos makita ang hugis sa loob ng mga mata ng Emperoress, naunawaan niya kung ano ang nangyari. Hindi napigilan ng Blood Pulse Sutra ang mangyari, at ang tanging magagawa niya na ngayon ay panoorin ang kanyang sarili na maging isang tanso na estatwa. Iniisip mo bang kaya mo akong madaling lokohin? Ang mga mata ni Hansen ay kumislap ng puting liwanag na lumabas para sakupin ang kanyang buong katawan. Kabanata 1273. Ang kapangyarihan ng super hari na espiritu ay nagpahintulot kay Hansen na makatakas mula sa pagkakahawak ng pagiging tanso. Wala pang nakatalo kay Hansen at sa kanyang super hari na espiritu mode. At ang mga karagdagang nakakapagpahina na teknik ay palaging walang silbi laban sa kanya sa anyong ito, tulad ng Polakan na nagpapaputok ng mga barya na bumubuo sa batayan ng pag-iimpok ng pera. Tiwala si Hansen na ito ang kailangan para makatakas sa ginawa ng Emperoress sa kanya. Nang matapos ang kanyang pagbabago, ang kanyang buong katawan ay nagliwanag ng puti. Ang tanso sa kanyang katawan ay nagsimulang kumupas, unti-unting pinalalaya siya. Sa kasamaang palad, ang tanso ay malakas, at magtatagal bago mawala ang lahat upang malayang makalakad si Hansen ayon sa kagustuhan niya. Kailangan niyang manindigan laban sa anumang gagawin ng Emperoress at ng kanyang Serpent Throne sa ngayon. At nagsimula nang lumapit sa kanya ang mga ahas. Nasa lugar pa rin sina Little Angel at Disloyal Knight. Lumapit sila sa tabi ni Hansen para protektahan siya habang nagpapagaling siya mula sa nakakatakot na kasanayan ng Emperoress. Isang delikadong sitwasyon ito, at isang sitwasyon na hindi pa niya naranasan kailanman. Walang magawa si Hansen, at ang kanyang buhay ay nasa kanilang mga kamay. Nagpapawis siya ng malamig. Tatawagan sana ni Hansen ang lahat ng kanyang hari na espiritu, para matulungan siyang protektahan. Pero bigla siyang nakarinig ng pagsabog ng tubig. Malapit na ito. Dumating ang isang isdang may patong na ginto para tulungan siya, at tinulungan nitong itaboy ang mga ahas na gustong patayin si Hansen. Hari na isda, masayang sigaw ni Hansen. Lumipad ang hari na isda sa itaas ni Hansen, gumuhit sa langit na parang bahaghari. Nagawa nitong sugpuin at pigilan ang bawat pag-atake na sinubukan ng mga ahas. Mas lalong nagalit ang Emperoress, at ngayon ay gusto niyang gawing tanso ang isda.
Titig na titig siya dito, tulad ng pagtitig niya kay Hansen kanina. Bigla, narinig ang isang tunog na parang pag-click ng daliri sa likod ng hari na isda. Biglang nagsimulang umulan ng mga barya sa langit. Nabulabog ang paningin ng Emperoress sa hari na isda, at nawala ang tansong replika nito sa kanyang mga mata. Bumagsak ang mga barya sa mga ahas at sa trono na kanilang dinadala, at damakit ang mga barya sa kanila na parang pandikit. Halos kaagad, nagpumiglas silang gumalaw. At nang maisip ni Hansen na hindi na maaaring lumakas ang galit ng Emperoress, lumakas pa ito. Kumuha siya ng isang tansong sibat mula sa kanyang trono. Nang hilahin niya ito, ang mismong hugis ng trono ay nagsimulang magbaluktot at magmukhang hindi pantay. Hindi tumitigil ang pag-ulan ng mga barya, pero hindi ito ang sanhi ng pagbabagong iyon. Ang trono at ang mga ahas ay nagsimulang magkasama para bumuo ng isang bagong bagay, at nang magkasama silang lahat, lumitaw ang isang higanting ahas na hayop para makipaglaban. Sumakay ang Emperoress sa bagong ahas na ito patungo kay Hansen, hawak ang isang sibat. Ang ahas ay nakayanan ang pag-ulan ng mga barya. Si Hansen ay nasa likod ng isda, at ang isda ay sumulong para salakayin ang papalapit na Emperoress. Iniswing ng Emperoress ang kanyang sibat at tinusok ito sa gintong ambon. Itutusok niya ito ng diretso sa ulo ng hari na isda. Hinawakan ni Hansen si Little Angel at hinalikan siya, sinimulan ang proseso ng kanilang pagsasama sa isang napakamalakas na nilalang. Sa mismong sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang pumihil sa sibat na patayin ang hari na isda. Sa parehong oras, nakatayo si Hansen sa ibabaw ng hari na isda na may hawak na halo at puting pakpak. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang anghel na espada. Patayin! Sigaw ni Hansen, at pagkatapos ay sumulong ang hari na isda para salubungin ang Emperoress at ang kanyang kasama. Ang mga mata ni Hansen ay puno ng kidlat habang sumulong siya para makipaglaban sa Emperoress gamit ang kanyang anghel na espada. Mukhang sobrang galit ang Emperoress. Sumakay siya sa ahas para makipaglaban sa isda, nakataas ang sibat na parang nakikipag-Diyos kay Hansen. Nagtagpo ang ginto at tansong liwanag, at ang unang tunog na narinig ay ang kulog. Para bang napunit lang ang kalangitan. Nakipaglaban sila ng nakipaglaban, at ang kapaligiran sa paligid nila ay nawasak sa gitna ng kanilang mabaliw na labanan. Marami sa mga matataas na puno ang naputol, natamba, o kahit na nabali ng malinis sa kalahati. Ang lupa ay nag-crack at nagkagulo, habang nagbago ang kulay ng langit. Kung hindi alam ng isang tao, iisipin niyang nagtatapos na ang mundo at dumating na ang katapusan ng mundo. Nakakahiya na siyam lang ang gene lock na binuksan ni Hansen. Pero gayunpaman, kasama si Little Angel, palagi niyang nararamdaman na kaya niyang makipagkompetensya sa mga emperador na may 10 gene lock na bukas. Halos na max out na ni Hansen ang kanyang Super Geno Point Tally, kaya kaya niyang gamitin ang anyong ito ng mas matagal bago maramdaman ang pagod at pagkapagod. Gayunpaman, naroon ang limitasyon, at alam niyang may timer siya. Pero ayaw umalis ni Hansen at magtago. Ang espada sa kamay ni Hansen ay nagsimulang magmukhang baluktot. Ginamit niya ang natutunan niya tungkol sa espasyo at panahon, sa pamamagitan ng pagpapabilis sa huli at pagtiteleport sa pamamagitan ng una. Matagal nang pinag-aaralan ni Hansen ito. Hindi niya alam kung alin ang pinakamagandang paraan para gawin ito, o kailan ang pinakamagandang oras. Pero ngayon, nakikita ang Emperoress na isang malaking banta, nagpasya si Hansen na gamitin ang natutunan niya ngayon. Marami nang natutunan si Hansen, pero hindi pa niya ito nagagamit sa praktika. May pakiramdam siya na magiging matagumpay ito. Ang mga kapangyarihan ng panahon at espasyo ay nagtitipon para maging isa. Ang sibat ng Emperoress ay muli nang papunta kay Hansen, pero parang ang kanyang mga mata ang papalapit sa halip. Ang gintong ambon ng hari na isda ay patuloy na itinataboy ang tansong liwanag habang ang rehiyon na sumasakop sa mga nakikipaglaban ay naging ganap na pagkawasak. Bigla, sinabi ni Hansen sa hari na isda na tumigil. Ang bundok sa unahan ay kung saan nagtatago sina Bauer at Qin Zuan. Kung matagpuan sila, patay na sila. Gawin na natin dito, kung gayon. Nagtitipon si Hansen ng napakalaking kapangyarihan. Kabanata 1274. Nakita ng Emperoress na tumigil si Hansen na may layuning kunin ang sibat na hawak niya. Iniikot niya ito para suntukin siya. Pero habang umiikot ang sibat, nawala ito sa kanyang mga kamay. Hindi masundan ni Hansen kung saan ito napunta. Pero hindi niya gaanong pinansin ito. Ang gusto lang gawin ni Hansen ay mag-focus sa pag-channel ng enerhiya at kapangyarihan sa kanyang malaking espada para sa kanyang sariling pag-atake. Ang anghel na espada ay lumulutang papasok at palabas ng realidad, nakalutang sa gitna ng mga piraso ng mga baluktot na dimensyon. Para itong larawan ng isang mahiwagang espada na kinuha mula sa isang sinaunang kwento.
Hawak na ito ni Hansen, handa nang hiwain ang Emperoress. Mamatay ka, sigaw ng Emperoress, habang isang nakakatakot at masayang tingin ang sumilay sa kanyang mukha. Lumitaw ang sibat sa harap ni Hansen. Naisip ng Emperoress na kaya niyang itusok ang sibat sa ulo ni Hansen bago tumama ang kanyang espada. Hiwa! Nanlaki ang mga mata ng Emperoress sa sobrang gulat. Ang kanyang katawan ay naputol sa kalahati mula sa isang pababang pag-iikot, at ang mukha na tumutulo ng dugo sa gitna nito ay may takot na ekspresyon. Ang ahas na kasama ng Emperoress ay mukhang natatakot at mabilis na nagtangkang tumakas sa lugar. Pero hindi hahayaan ni Hansen iyon. Nagtipon siya ng isa pang daloy ng kapangyarihan para ilabas dito upang pigilan itong umalis. Dahil sa pagkamatay ng Emperoress, ang higanteng ahas ay nagtangkang umakyat at gumapang sa mga bato para makatakas sa tao. Pero hindi ito makatakas kay Hansen, at mabilis siyang nanatili sa buntot nito. Naramdaman ni Qin Zuan at Bauer ang lindol kanina lang, kaya lumabas sila sa bibig ng yungib para tingnan. Nang lumabas sila, nakita nila ang isang malabo na halo ng ginto at tansong liwanag. Ang tanawin sa paligid ay nawasak na parang isang post-apocalyptic na disyerto. Papalapit sa kanila ang mga liwanag na nag-iiwan ng landas ng pagkawasak. Hinawakan ni Qin Zuan si Bauer at tumakbo. Kakadating lang ni Qin Zuan sa santuwaryo ng ikatlong Diyos, kaya walang saysay ang kanyang pagsisikap. Masyadong mahina siya para tumakas sa mga liwanag. Hindi nagtagal matapos ang kanyang pagtatangkang tumakas, narinig niya ang isang napakasindek na bagay mula sa isang lugar sa likuran niya. Ang tansong liwanag ay nasa kanyang mga takong, papalapit sa isang napakasindek na bilis. Napakalapit na nito, at nakikita na ngayon ni Qin Zuan kung ano ang tansong liwanag na iyon. Ito ay isang higanting tansong ahas, katulad ng mga sinasamba ng mga tao noong unang panahon. Ang lakas ng buhay nito ay nakakatakot. Naisip ni Qin Zuan na ito na ang katapusan, at tapos na siya. Hindi niya naisip na may takas pa siya sa sitwasyong ito. Hawak niya si Bauer na parang isang tunay na sanggol. Naisip niyang malamang ay walang saysay ito, pero ginawa niya pa rin ito, na parang para protektahan ito. Gusto ng ahas na sumisid pababa at magtungo sa ilalim ng lupa, at isang simpleng kamalasan para kina Bauer at Qin Zuan ang mahadjop nito. Pinagtakpan ni Qin Zuan si Bauer mula sa paningin ng hayop at pinanood itong bumaba. Isang sundalo siya, at sinigurado niyang pinanood ito. Alam niyang ang pagpikit ng kanyang mga mata ay hindi magbabago ng anumang bagay, at hindi nito mababawasan ang panganib na nangyari sa kanya. Kaya't nanatiling nakabukas ang kanyang mga mata at nanindigan siya ng matatag. Hindi niya hinayaan na makuha siya ng takot, at hindi niya hinayaan na mawala sa kanya ang pag-asa sa isang posibleng kaligtasan. Bumaba ang bibig ng ahas mula sa itaas, tinatakpan ang kanilang posisyon, at sa sandaling iyon, itinapon ni Qin Zuan si Bauer palayo. Hindi alam ni Qin Zuan na isang espiritu ng hayop si Bauer, naisip lang niyang sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya, maaaring mabuhay siya. Matapos siyang itapon, hinarap niya ang kanyang nalalapit na kamatayan ng mag-isa. Katsa! Handa ng isara ng ahas ang mga ngipin nito sa kanyang nag-iisang katawan, pero bigla, kumislap ang isa pang liwanag sa kanyang paningin. Bigla niyang nakita ang ahas na umatras habang ang ulo nito ay naputol mula sa umiikot nitong katawan. Pagkatapos noon, ang katawan nito ay nagsimulang mag-flail pabalik habang ang liwanag ay tumakbo sa loob nito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Patayo, sa gitna, ang katawan ay naputol sa dalawang perpektong symmetrical na kalahati. Pero nagkaroon na ng momentum ang ahas, at sumandal ito pasulong kahit na patay na ito. Nakatayo pa rin si Qin Zuan kung nasaan siya, habang nagsimulang gumuho ang mabatong tanawin sa paligid niya. Natisod siya at humawak ng isang malaking bato para mapanatili ang balanse. Nang tumigil ang pag-flail ng ahas, at ang alikabok na tumilapon ang tanging nakita ni Qin Zuan ang isang gintong liwanag na tumusok sa ambon. May isang napakagandang gintong isda na papalapit sa kanya sa gitna ng dilim. Natisod siya pabalik, kahit na ito ay isang magandang hayop, alam niyang ito ay isang nilalang. Kung ang ahas ay pinatay ng gintong isda, kung gayon ang gintong isda ay dapat na mas malakas kaysa dito. Gusto niyang tumakbo, pero natatakot si Qin Zuan na kung magsisimula siyang tumakas, sasalakayin siya ng isda. Si Bauer ay naglalakad patungo sa gintong isda habang iniisip ni Qin Zuan ang kanyang mga kurso ng aksyon. Bauer, mag-ingat ka. Pagmamakaawa ni Qin Zuan, pero hindi ito tumigil sa kanya. Tumalon si Bauer sa ibabaw ng ulo ng gintong isda, at pagkatapos ay pinanood ni Qin Zuan siyang tumalon sa mga bisig ng isang tao. Hansen! Tumingin si Qin Zuan sa figure at sa isda ng may paghanga, at nang tumila na ang alikabok ng sapat, nakita niyang nakatayo si Hansen sa ibabaw ng nilalang.
Natuwa si Hansen nang mangyari ito dahil naririnig niya ang anunsyo na nagpe-play. Berserk Super Creature Serpent Throne patay. Nakuha ang espiritu ng hayop. Ang laman ng nilalang na ito ay hindi nakakain pero maaari mong anihin ang Life Geno Essence nito. Ubusin ang Life Geno Essence nito para makakuha ng 0 hanggang 10 Super Geno Points ng random. Kabanata 1275. Napapagod na si Hansen ngayon pero masaya pa rin siya. Matapos ang pinakahuling pakikipagsapalaran, marami na siyang nakuha. At ngayon, matapos ang pinakahuling pagpatay, nakakuha rin siya ng isang berserk na espiritu ng hayop. Habang kaya niyang likhain ang kanyang sariling espiritu, ang pagkuha ng isa at hindi na kailangang maghintay sa proseso ng ebolusyon ay isang magandang bagay. Ang Serpent Throne ay isang super nilalang na may 10 gene lock na bukas, kaya walang duda sa isip ni Hansen na ito ay magiging isang napakagandang hayop na magagamit niya. Tumingin si Hansen sa kanyang dagat ng kaluluwa para makita ang uri nito. Mayroon na akong baluti at armas. Mukhang isang bundok ito kaysa sa anumang bagay. Pero hindi ko talaga gusto ang isang bundok. Kung ito ay isang espiritu ng hayop na nagbabago ng anyo, ayaw ko ring magbago ng anyo sa isang upuan. Dagdag pa, mayroon akong aking Gold Raven at Ancient Devil Soldier na espiritu ng hayop para sa tuwing gusto kong magbago ng anyo, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Berserk Super Espiritu ng Hayop Serpent Throne, uri ng manika. Uri ng manika. Ano iyon? Hindi ko kailangan ng isang laruan, nagulat si Hansen, totoo lang. Natuklasan ni Hansen ang maraming natatanging espiritu ng hayop sa kanyang pananatili sa santuwaryo ng ikatlong Diyos, at palaging ginagantimpalaan ng alyansa ang mga nakakahanap ng mga bagong natuklasan na espiritu ng hayop. Pero, hindi naiulat ni Hansen ang alinman sa kanyang mga natuklasan. Sapat na ang pera niya, kaya simpleng katamarin ang pumipigil sa kanya sa paggawa ng mga ulat. Pinaupo ni Hansen si Chin Zuan sa hari na isda at bumaba sila sa ilog. Talagang pinahahalagahan ni Hansen ang tulong ng hari na isda. Kung hindi ito dumating, kahit nakasama si Little Angel, hindi sana nakuha ni Hansen ang oras na kailangan para makalikha ng mga galaw na nagtapos sa labanan. Tatawagan ni Hansen ang bagong Hyper Geno art na ito, na gumagamit ng mga elemento ng espasyo at panahon ng magkasama, na Ghost Slash. Habang ang pangalan ay walang kahawig sa mga elemento ng espasyo at panahon na nagpapatakbo dito, ito ay isang pangalan na maingat niyang pinili dahil sa mga kahulugan na nasa ilalim ng ibabaw. Bago pumasok ang mga tao sa kanilang interstellar na panahon, hindi nila mahawakan, mabaluktot, o pagsamahin ang mga tunay na elemento ng espasyo at panahon. Gayunpaman, may ilang mga barko na nawala at muling lumitaw pagkalipas ng ilang dekada. Tinawag silang mga barkong multo dahil sa hindi sinasadyang pagdaan nila sa mga wormhole at paglalakbay sa panahon. Ang tila ilang segundo lang na paglalakbay para sa mga nasa barko ay talagang ilang taon para sa lahat. Katulad ang Ghost Slash na binuo ni Hansen dahil mabilis nitong muling tinukoy at binawasan ang lawak ng panahon kapag ginanap. Ginagawa nitong halos wala ang oras at distansya na dapat lakbayin ng kanyang pag-atake. Habang nakikita ng kalaban ang kanyang pag-atake na parang normal, hindi nila alam kung ano talaga ang ginagawa niya. Ang espasyo at panahon na ginagalawan ni Hansen, sa mga sandaling iyon ng pag-atake, ay naiiba. Imposibleng harangan ang kanyang pag-atake. Mas malakas ang Emperoress kaysa kay Hansen, walang duda tungkol doon. Dapat ay kaya ng Ghost Slash na saktan siya, pero hindi siya patayin. Pero hindi pinansin ng Ghost Slash ang pangkalahatang patakaran ng espasyo at panahon. Tutuktukan sana siya ng Emperoress ng kanyang sibat, kaya, dahil hindi siya makaiwas, ganap siyang nagbukas at naging madaling ma-on-hit kill. Nakita ito, nagdulot ito ng takot sa puso ng Serpent Throne na nagpatakas dito. Nagdulot din ito ng pagkawala ng kanyang bantay, na nagpapahintulot kay Hansen na patayin ito ng isang pag-atake. At syempre, ang pagsasama ni Hansen kay Little Angel ang nagpalakas sa kanya ng sapat para maibigay ang kapangyarihang kailangan para makamit ang dalawang pagpatay. Masaya si Hansen sa Ghost Slash, bagaman. Hindi ito ang inaasahan niya, pero dahil sa hindi ito matigil, gusto niya ito ng husto. Dinala sila ng hari na isda sa isang malapit na kanlungan, pagkatapos ay dinala ni Hansen si Chin Zuan pabalik sa Thunderhill Shelter. May 6 pang aqua fruit sa puno, pero walang naglakas loob na kunin ang mga ito. At sa pagitan ng oras na iyon, masaya lang si Hansen na nakakuha siya ng 2. Nagulat si Chin Zuan nang makarating siya sa kanlungan. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng hari na espiritu at super nilalang na nasa lugar na iyon, bawat isa ay naglilingkod kay Hansen.
Hindi nagulat si Chin Zuan na nakakuha si Hansen ng ilang super espiritu ng hayop pero naniniwala siyang imposibleng mapasunod niya ang mga super nilalang at hari na espiritu ng kusa. Nalaman ni Chin Zuan na naglalakbay pa rin si Queen kasama si Hansen, at gusto niyang makipagkita dito, pero nang makarating sila, wala si Queen dahil naghahanap siya. Nakuha ni Hansen ang lahat ng karne na kakailanganin ni Queen, pero iginiit pa rin niyang mag-isa siyang mangaso para putawasin ang kanyang mga talento. Kapag nakabawi na si Hansen mula sa pagkapagod, plano niyang bumalik sa Blood River Shelter at sakupin ang lugar na iyon. Hindi pa tapos ang negosyong iyon. Nawalan lang ng 3 super nilalang si Blood River King, kaya naisip ni Hansen na hindi siya magkakaroon ng masyadong problema sa pagpatay dito gamit lang sina Little Angel at Disloyal Knight sa kanyang tabi. Pumunta si Hansen sa kanyang silid at tinawag si Moment Queen. "Masaya ka ba sa buhay sa loob ng Cruel Bottle?" tanong ni Hansen. Alam ni Moment Queen kung para saan talaga siya tinawag, kaya sinabi niya, "Marahil ngayon ay matapos ko na ang sasabihin ko sa iyo." Ang nakabaon sa loob ng ulo ng hari na espiritu ay ang puso ng isang aqua fruit. "May pagkakaiba ba?" tanong ni Hansen. Sabi ni Moment Queen, sa mga halaman na uri ng emperador sa santuwaryo ng ikatlong Diyos, ang aqua fruit ay walang duda na nasa top 10. Maaari nilang payagan ng mga emperador na magbukas ng mga gene lock. Kung mayroon silang 10 gene lock na bukas, ang prutas ay maaaring magpapahintulot sa kanila na buksan ang banal na pintuan. Pero ang mga espiritu ay hindi talaga alam kung ano ang ginagawa nito. At hindi nila alam na ang prutas mismo ay maaari lang gamitin para magbukas ng ilang mababang antas na gene lock. Mga espiritu, sinusubukan mo bang sabihin sa akin na hindi ka isang ordinaryong hari na espiritu? Nagtataka si Hansen. Naloloko ang Emperoress ni parusa ng Diyos. 3 puso ang nakuha sa kabuuan. Ang isa ay kinuha ng lalaking may asul na dugo, habang ang dalawa ay nakuha ni Hansen. Bamantong hininga si Moment Queen at sinabi, "Walang saysay kung matututo ka pa tungkol sa akin. Basta, sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin para maibalik ang aking kalayaan." "Well, hindi ko pa makonfirm ang bisa ng sinabi mo sa akin," sabi ni Hansen. Kabanata 1276. Tumahimik si Moment Queen ng ilang sandali, at nang ipagpatuloy niya ang kanyang pananalita, sinabi niya, "Kung sinabi kong ako ay isang Emperoress, maniniwala ka ba sa akin?" "Siyempre maniniwala ako." Nakakita na si Hansen ng ilang Emperoress sa kanyang panahon, kaya hindi siya natatakot sa kanila. At sa kaalamang taglay niya, kahit gaano pa niya ito sinubukang ibaluktot at palinlangin si Hansen noong nakaraan, ang katotohanang maaaring siya ay isang Emperoress sa isang punto sa panahon ay hindi kapanipaniwala. Bukod pa rito, minsan ay nagawa niyang masira ang kontrata sa pagitan nila. Iyon ay isang bagay na hindi pa niya nakikita na gawin ng isang espiritu. Sabi pa ni Moment Queen, "Nabigo ako sa aking pag-akyat sa 10 hakbang ng banal na pintuan, at kasunod ng aking pagkabigo, nahuli ako ng aking kaaway. Pagkatapos noon, ibinalik nila ako sa santuwaryo ng ikalawang Diyos. Ibig sabihin ng sinabi mo sa akin dati, sa simula, ay hindi totoo." "Hindi, totoo iyon. Pinatay ko ang anak ng isang emperador." "Ano ang kanyang titulo?" "Walang Diyos." Nang marinig ito ni Hansen, halos mailabas niya ang tubig na iniinom niya. Narinig na ni Hansen ang tungkol sa walang Diyos noon, nang nakikipagkompetensya siya sa divinitized bout ng santuwaryo ng ikatlong Diyos, pero masyadong mahina siya para makarating sa top 10. Ang walang Diyos ang naghaharing pinakamagaling, na tinalo ang lahat ng iba pang nakikipaglaban para maging numero 1. Kung ang walang Diyos ang kanyang kaaway, dapat ay malakas siya. Pero sa ilang kadahilanan, paulit-ulit siyang binubuli ni Hansen. "Nagsisinungaling ka ba sa akin?" Naisip niyang maaaring nabasa niya ang listahan ng mga espiritu na nakikipagkompetensya sa torneo at nag-imbento ng isa pang kasinungalingan. Nagmamakaawa si Moment Queen, hindi gaanong espiritu ng hari ang nakakaalam tungkol sa puso ng aqua fruit. Maraming hari na espiritu ang naglilingkod sa iyo, kaya bakit hindi mo sila tanungin? Tingnan kung alam nila. Pero naniniwala na siya ni Hansen. Napanatili niya ang isang mapagdudang anyo, pero alam niyang marami siyang kaalaman, at ang paraan ng kanyang pananalita ay may bigat ng pagiging seryoso sa pagkakataong ito. Ipinagpatuloy ni Moment Queen ang pagsasabi kay Hansen kung paano gagamitin ang puso, pero sinabi niyang isa lang ang magagamit niya. Ang paggamit ng higit sa isa ay maaaring mapanganib. Higit pa rito, gumagana lang ito ng may katiyakan sa mga espiritu. Maaari itong gumana sa mga tao, pero walang garantiya na makakatulong ito. Plano ni Hansen na kunin ang puso mula sa ulo ni Yaksha, para simulan.
Gusto niyang gawin ito ni Moment Queen, pero sinabi niyang kung gagawin niya iyon, ito ay idikit sa kanya sa halip. Parang isang parasito. Kailangan din niya ng isang dalisay na sandata para makuha ito. Nagulat si Hansen sa kanyang mga komento dahil nagawa niyang makuha ang isa pa mula sa ulo ng hari na isda ng walang problema. Dahil ba ito sa aking Blood Paul Sutra? Ibig kong sabihin, nakuha ni Parusa ng Diyos ang isang prutas nang hindi naging host ng parasito. At ang Blood Paul Sutra ay isang bagay na pareho nating mayroon, nagtataka si Hansen. Pumasok si Hansen sa bote at pinutol ang puso sa ulo ni Yaksha. Nagulat si Moment Queen nang makita ito. Nagawa ni Hansen na hawakan ang puso ng walang masamang epekto. Nagising si Yaksha, at nang makita niya si Hansen, hindi niya nagawang umatake. Napakalaki ng kanyang galit, ang itim na usok na nagmumula sa paligid niya ay halos nakakalason. Ang Cruel Bottle ay isang hiwalay na dimensyon, pero hanggang doon lang iyon. Hindi nito masuppress ang kapangyarihan ng isang individual. Pero hindi natatakot si Hansen. Sa ngayon, kayanan niyang talunin ang mga emperador. Hinugot ni Hansen ang kanyang Phoenix Sword at iniswing ito patungo kay Yaksha. Nang makita ni Yaksha ang espada, bigla itong nawala. Pagkatapos ay nawala ang braso ni Yaksha. Ang mukha ni Yaksha ay napangiwi sa kawalang paniwala sa kung gaano kalakas na si Hansen. Pero ayaw siyang patayin ni Hansen dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung mamatay si Yaksha. Kung hindi siya muling mabuhay, sayang naman. Gusto ni Hansen na tanungin si Yaksha tungkol kina Azura at Dragon King, lalo na tungkol sa una. Naisip niya na may koneksyon sina Azura at Shire. Si Yaksha ay isa sa 8 general, kaya malaki ang posibilidad na matuto si Hansen ng isang bagay mula sa halimaw. Malamig na sinabi ni Hansen sa kanya, alam mo ba kung ano ito? Ano? Nasaan ako? Ano ang lugar na ito? Hindi maramdaman ni Yaksha ang kanyang espiritu na bato, kaya isang tunay na takot ang nag-uudyok sa kanya. Hindi para malaman mo iyon. Ang kailangan mong malaman, at sa turn sabihin mo sa akin, ay kung gusto mo bang mabuhay o mamatay. Nagbanta si Hansen. Sabi ni Yaksha, ako ay isang hari na espiritu. Talaga bang naiisip mong natatakot ako sa kamatayan? Sumagot si Hansen, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa pagitan ng 8 general at Ancient Devil Emperor. Kung masisiyahan ang aking kuryosidad sa iyong sagot, hahayaan kitang mabuhay. Kung hindi, maglalaro tayo ng laro na tinatawag na, tingnan natin kung muling mabuhay ang hari na espiritu. Ang mukha ni Yaksha ay naging madilim, at sinabi niya, paano ko malalaman na palalayain mo ako kung sasabihin ko sa iyo ang gusto mong malaman? Hindi ako nangako na gagawin ko iyon, pero hindi ako masyadong nag-aalala tungkol sa isang mahina tulad mo. Kaya kung patayin ka sa isang kapritsyo, kaya ang bola ay nasa iyong korte ng walang hanggan. Ang mangyayari sa susunod ay nakasalalay sa iyo. Umalis si Hansen sa Cruel Bottle para bigyan siya ng oras para mag-isip. Pagkatapos nito, pinalaya rin niya si Moment Queen. Ngayon na mas malakas na si Hansen, wala nang dapat ikatakot. At higit pa rito, maaaring kailanganin niya ang kanyang kaalaman sa lalong madaling panahon. Ito ang iyong huling pagkakataon, sabi ni Hansen sa kanya. Paano ko gagamitin ang bagay na ito? Nagtataka si Hansen, habang tinitignan ang aqua core na hawak niya. Sinabi ni Moment Queen na gagana lang ito para sa mga espiritu, kaya kailangang timbangin ni Hansen kung may panganib ba sa pagkuha nito sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang pagbukas ng 10 gene lock ay isang kahangahangang bagay. Kabanata 1277. Pinaglaruan ni Hansen ang mga puso ng ilang sandali, pero hindi niya ginamit ang mga ito. Isang panganib ang paggawa nito, at hindi niya gusto ang paggawa ng mga bagay na hindi sigurado. Dagdag pa, ang pagbukas ng kanyang ika-10 gene lock ay isang bagay lang ng panahon. Sa pangkalahatan, hindi sulit ang panganib. Kung may mga masamang epekto sa pagkain ng mga puso ng aqua fruit, maaari itong nakamamatay. Kaya, pinili niyang iwanan muna ang mga ito. Si Purple Emperor ay isang emperador, pero dahil sa kakulangan ng nutrisyon bago ipanganak, wala siyang kapangyarihan para mapantayan ang iba sa kanyang klase. Kung bibigyan siya ni Hansen ng isang aqua fruit, may posibilidad na maayos iyon, at ang espiritu ay magiging kasing ganda ng bago na may 10 gene lock na bukas. Sa isang emperador na katulad niya sa kanyang tabi, walang problema si Hansen sa pag-atake at pagpatay sa Saint Fan Shelter. Tinawag niya si Purple Emperor, binalatan ng prutas, at pinakain siya ng puso. Walang ideya si Purple Emperor kung ano ito, pero dahil iniutos ni Hansen na kainin niya ito, hindi siya nag-atubiling lunukan ito. Nang dumulas ang puso pababa sa kanyang lalamunan, natunaw ito sa isang banayad na likido na nagbigay buhay sa kanyang katawan.
Naramdaman ni Hansen ang pagbabago sa lakas ng buhay ni Purple Emperor, at ang kulay ng kanyang katawan ay nagsimulang magbago sa isang tiyak na kulay ng berde. Nang lumaki ang bagong kulay, ang pangkalahatang kulay ng emperador ay naging halo ng lila at asul. Boom! Ang katawan ni Purple Emperor ay nagsimulang tumagas ng gas. Hindi siya umutot, nagsimula lang na tumagas ang gas na ito mula sa mga pores ng kanyang katawan. Karamihan sa mga tao ay hindi mapapansin ang pagkakaiba, pero sa pamamagitan ng paggamit ng Damshan Aura, nakita ni Hansen na muling ipinanganak si Purple Emperor. Isa na siyang ganap na ibang espiritu ngayon. Natuwa si Hansen sa mga resulta. Talagang naging mahirap nang maramdaman ang lakas ng buhay ni Purple Emperor ngayon na parang isang tahimik na tagapag-ani siya. Dinala siya ni Hansen sa silid ng pagsasanay. Matapos ang isang sesyon ng pagsasanay, isa sa isa, nang walang mga pagbabago, wala ng pag-asa si Hansen laban sa kanya. Ang puso na iyon ay ang pinakamaganda. Dapat kong isave ang isa pa para sa pilak na Sorrow. Nagpasya si Hansen na magtrabaho sa pagbukas ng ika-10 gene lock ng mag-isa, kaya iningatan niya ang pangalawa para sa kanyang paboritong alagang hayop. Nang makita ni Hansen ang pilak na Sorrow, kinulit niya ito gamit ang puso. Gusto ni Hansen na gumugol ng mas maraming oras kasama ang pilak na Sorrow, at kapag dumating ang panahon para buksan ang banal na pintuan, umaasa siyang magkakasama silang aakyat. Pero nang makita ng pilak na Sorrow ang puso, mabilis na nawala ang kanyang interes. Pagkatapos ay lumayo siya at nagpahinga sa ibang lugar. Lahat ng mga emperador na ito ay nag-aaway para sa bagay na ito, at wala kang interes. Naisip ni Hansen. Kung hindi kakainin ng pilak na Sorrow, hindi rin kakainin ni Hansen. Kung gayon, kanino ko ito ibibigay? Hindi makapagpasya si Hansen. Mukhang hindi sa lahat ang panlasa ng aqua fruit. Pero may ilang hari na espiritu siya sa kanyang serbisyo, mga tao na kaya niyang tulungan. Pero ang bilang na iyon ay naging nakakalito para sa desisyong ito. Gustong-gusto niya silang lahat at ang pagbibigay ng biyaya sa isa lang ay isang mahirap na pagpipilian. Well, sa palagay ko itatago ko na lang ito muna. Naisip niyang ibigay ito sa hari na isda, pero naisip niyang maaaring agad itong maging isang kalahating Diyos pagkatapos. Nasa tubig ang hari na isda, wala nang makapagbabante kay Hansen doon. Magkaibigan na sila pagkatapos ng lahat. At kung aakyat ang hari na isda, isang bagay lang ng panahon bago may ibang kumuha ng pwesto nito. Hayaan mo munang patayin ko ang Blood River Shelter. Dinala ni Hansen ang pilak na Sorrow at si Bauer. Iniwan niya si Purple Emperor sa kanlungan dahil mas ligtas para sa kanya ang pagdadala ng pilak na Sorrow. Lumapit si Hansen sa kanlungan, at habang naglalakad siya, naisip niya ang mga Battle Geno Essence na nakolekta niya. Mayroon silang salitang Geno Essence sa kanilang titulo, pero tiyak na hindi sila katulad ng Life Geno Essence. Sinubukan ni Hansen na makuha ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang karaniwang panlilinlang sa paggaya ng mga daloy ng enerhiya, pero hindi siya nagtagumpay. Hindi nakahanap si Hansen ng paraan kung paano niya magagamit ang mga ito. Nasa Blood River Shelter si Zhu Yucheng, at umaasa ang lalaki na tutulungan siya ng pamilyang Zhu, o kunin man lang ang bagay para mamatay siya ng walang pag-aalala. Pero ilang sandali na ang lumipas mula nang makatanggap si Hansen ng mensahe, at walang dumating. Pero ngayon, nakita niya ulit si Hansen. Kinagat niya ang kanyang ngipin para matiis ang sakit ng isang beses pa, ipinako niya ang kanyang sarili at nagsimulang magmaneho ng bangka para salubungin siya. Binata, naihatid mo ba ang mensahe? Tanong ni Zhu Yucheng. Umiling si Hansen at sinabi, pasensya na, medyo abala ako sa pagkolekta ng prutas. Mukhang nag-aalala si Zhu Yucheng at parang nagmamadali. Sabi niya, kailangan mong maniwala sa akin. Kung ihahatid mo ang impormasyon, gagantimpalaan ka ng husto. Sumagot si Hansen ng isang paliwanag na sinasabi, kumalma ka, Pops. Hindi ko kailangang humingi ng tulong sa sinuman. Ang pamilyang Zhou ang talagang humiling na tulungan kita. Nandito ako para iligtas ka. Iyon ang dahilan kung bakit ako nandito dati, pero may ibang nangyari. Pero nandito ako ngayon para tumulong. Nagbibiro ka ba? Tanong ni Zhu Yucheng, ang tono niya ay nagmumungkahi na ito ay isang tunay na tanong. Naalala mo ba ito? Hinugot ni Hansen ang isang bagay na ibinigay sa kanya ni Zhu Feiyan. Ang ice ring. Kung gayon, kailangan mo lang hanapin si Zhu Chen. Kung ipapakita mo sa kanya ang singsing na iyon, bibigyan kanya ng bagay. Pagkatapos, ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ito sa bahay. Mukhang nakahinga ng maluwag si Zhu Feiyan nang makita ang singsing. At tiyak na nawala ang kanyang mga alalahanin. Naisip ni Hansen na mas mabuting ipakita ang singsing kaysa sayangin pa ang oras.
Inilagay niya ito ngayon at sinabi, papasukin ko ang Blood River Shelter, kaya maaari kang maging tagahatid ng mahiwagang bagay na iyon at iligtas mo ako sa abala. Nagbibiro ka, sigurado. Paano mo magagawa ang ganoong bagay? Ang mukha ni Zuyu Cheng ay may halo-halong emosyon. Hindi ito biro. Susugurin natin ito, tayo lang tatlo. Itinaas ni Hansen ang isang daliri para ituro sina Pilak na Zoro at Bauer. Nagulat si Zuyu Cheng. Tigilan mo na ang pagbibiro, pare. Kailangan nating maging seryoso ngayon at pag-usapan kung paano ka papasok. May mga plano tayong bubuuan. Wala nang sinabi pa si Hansen at naglakad lang patungo sa kanlungan. Kabanata 1278. Naisip pa rin ni Zuyu Cheng na nagbibiro si Hansen, pero nang makita niyang patuloy na naglalakad ang binata, mabilis siyang sumunod sa kanya. Ano ba ang iniisip mo, pare? Ang mukha ni Zuyu Cheng ay lalong sama-sama sa bawat segundo. Naghihirap na siya sa kanyang kawalang paniwala na nagdudulot ng mas malalang pagdurugo. Kukunin ko ang kanlungan. Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Sabi ni Hansen. Talaga bang hiniling ng pamilyang Zhou na pumunta ka rito? Mukhang naguguluhan na si Zuyu Cheng ngayon. Isang lalaki na sinamahan ng isang maliit na Zoro at isang sanggol para sa suporta ay papasok at susubukang sakupin ang isang malakas na kastilyo. Naisip niyang dapat ay may hangarin mamatay si Hansen o gustong-gusto lang niyang maramdaman ang loob ng tiyan ng isang nilalang. Ito ay isang kanlungan ng uri ng hari, kaya tila hindi maunawaan na ang isang binata ay ganoon na lang kadali na nagsabing, kukunin ko ito. Matagal nang nakakulong si Zuyu Cheng sa kanlungang iyon, kaya hindi nakakagulat na hindi niya alam kung sino si Hansen at kung ano ang kanyang nagawa. Kaya, naisip ni Hansen na mas mabuting ipakita niya sa lalaki kung ano ang kaya niyang gawin, kaysa sayangin ang oras sa pagpapaliwanag. Huwag mo akong sundan. Ayaw kong masangkot ka, at mas gugustuhin kung hindi isipin ng Panginoon ng lugar na ito na niloko mo siya, sabi ni Hansen. Pagkatapos, binilisan niya ang kanyang lakad. Nagulat si Zuyu Cheng, nakikita kung gaano kabilis na naglalakad ngayon sina Hansen at ang kanyang mga kasama. Pero ito ay isang kanlungan ng hari na espiritu. Kahit na kaya niyang talunin ang mga nilalang, walang paraan para matalo niya ang mga espiritu na naninirahan dito, naisip ni Zuyu Cheng sa kanyang sarili, habang sinusubukan niyang sundan ng tingin ang mabilis na si Hansen. Hindi niya naisip na makakalapit si Hansen. Kahit na sa tubig ng ilog na nagsisilbing malawak na moat para sa kanlungan, may isang malaking super nilalang na naninirahan doon. Naisip ng matandang lalaki na kakainin nito si Hansen bago pa siya makalampas. Pero hindi itinago ni Hansen ang kanyang lakas ng buhay. Hindi niya planong patayin si Blood River King at magiging lihim sa kanyang paglapit. Kasama ang Pilak na Zoro sa kanyang tabi, may ganap na tiwala si Hansen na kaya niyang harapin ang kanlungan. Naglakad siya ng may pagmamalaki, ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang sinasabi, halika at subukan mo. May 4 na super nilalang na natitira sa Blood River Shelter, kaya plano ni Hansen na patayin silang lahat ng sabay-sabay at kumita ng 4 na Life Geno Essence. Kung nagawa niyang makuha ang mga iyon, naniniwala siyang magiging ganap na maxed out na siya. Maliban kung makaharap siya ng isang nilalang na nagbukas ng 10 gene lock, hindi naisip ni Hansen na makikipaglaban siya sa anumang mas malakas kaysa sa kanya, pagkatapos noon. Pero nang makalapit si Hansen sa kanlungan, ang mga nilalang ay nagsimulang tumakas bago pa man siya makapasok sa mga pader. Para bang may dala si Hansen na nakakahawang sakit o kung ano. Ang nilalang na may galame na naninirahan sa ilog ay tila nawala rin. Bakit sila lahat nawala? Matapos isipin ito, tumingin si Hansen sa Pilak na Zoro sa kanyang mga balikat at naalala ang isang bagay. Naalala ko na ngayon, kapag nasa paligid ka, lahat ay tumatakbo. Naalala ni Hansen ang kanilang mga pananatili sa santuwaryo ng ikalawang Diyos. Ang Pilak na Zoro ay isang berserk na super nilalang ngayon, kaya kahit na ang mga super nilalang ay hindi mananatili para hamanin siya. Pinapanood ni Zuyu Cheng si Hansen habang naglalakad, at nagulat siya. Naisip niyang lahat ay lalabas para salakayin ang binata, pero sa halip na gawin iyon, lahat sila ay tumakas sa takot. Si Zuyu Cheng, nakikita silang tumatakbo, halos hindi makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Narating ni Hansen ang pangunahing isla ng walang problema. Ang halimaw na may galame ay hindi sumulpot. Nakatulog ba ang super nilalang na iyon o kung ano? Nagtaka si Zuyu Cheng. Gayunpaman, gaano man kalakas si Hansen, ang mga nilalang ay takot lang talaga sa Pilak na Zoro. Nakikita silang lahat na tumatakas, hinugot ni Hansen ang kanyang mga espada at tumakbo sa kanilang hulihan. Kailangan niyang mahuli silang lahat bago sila mawala. Si Zhu Chen ay nagdidilig ng mga puno nang mangyari ito. Tumunog ang isang alarma na nagpapahiwatig na may umaatake sa kanlungan.
Sino sa mga santuwaryo ang aatake sa lugar na ito? Sabi ni Zhu Chen, na may tunay na pagkamausisa. Pero hindi niya mapaglabanan ang kanyang mga utos na suriin ito. Nakakagulat, ang mga nilalang na pag-aari ni Blood River King ay nanginginig. Marahil ay dahil napilitan silang pumunta sa depensa ng kanlungan. Nakita rin ni Zhu Chen na ang mga super nilalang ay kumikilos sa katulad na paraan, bagaman. At ito ang nagpasimula sa kanyang pag-aalala para sa kanyang kapakanan. Kung ang mga banal na nilalang ay ganoon kaitikot, ang kaaway ay dapat na nakakatakot. Kung gayon, sila ay walang awa. At para kay Zhu Chen, nangangahulugan iyon na malamang hindi siya makakaligtas sa ganoong pagkubkob. Kailangan ko pa ring ihatid ang bagay na iyon. Hindi pa ako mamamatay. Pero garantisadong mamamatay din si Zhu Chen kung hindi niya susundin ang kanyang mga utos. Tiyak na papatayin siya ng espirito kung iiwanan niya ang kanyang tungkulin. Gaano man kabagal ang paglalakad ni Zhu Chen, ang pagdating sa gate ay isang bagay lang ng panahon. Pagkatapos ay nakita ni Zhu Chen sina Blood River King at ang kanyang ibang mga espirito na papalapit. Nakakagulat, hindi sila mukhang natatakot. Nakita ni Zhu Chen ang tatlong super nilalang na mukhang naiinis. Anong uri ng kaaway ang makapagdudulot ng ganoong reaksyon sa kanila? Tumingin si Zhu Chen sa Blood River, at nakita niya ang isang binata na papalapit. May soro at isang maliit na babae sa kanyang mga balikat. Kabanata 1279. Iyan, mukhang tao. Naobserbahan ni Zhu Chen ang presensya ng isang binata na papalapit, pero hindi siya sigurado kung tao talaga ito, dahil sa kapalpakan na kakailanganin ng isang individual para talagang maglakad patungo sa isang kanlungan na tulad nyon. Bukod pa rito, kung tao talaga ang binata, bakit sila lahat nasa ganoong estado ng takot, at bakit nag-aalala si Blood River King mismo? Sino ang nangangahas na lumapit? Tinawag ni Blood River King ang figure sa ibaba ng kanilang mga pader. Hindi pamilyar ang espiritu kay Hansen, kaya hindi niya alam kung gaano kalakas si Hansen. Gayunpaman, dahil sa pag-aasal ng kanyang mga nilalang, alam niyang hindi siya nakikipag-usap sa isang ordinaryong tao. Kahit na si Blood River King ay alam na dapat siyang mag-ingat. Nakita ni Hansen ang tatlong super nilalang at sumagot sa pamamagitan ng pagsasabi, "Ako si Human Emperor, Hansenador. Kung ibibigay mo sa akin ang iyong espiritu na bato, hahayaan kitang mabuhay." Matapos ang Blood River Shelter, papasukin ko ang bawat kanlungan sa santuwaryo ng ikatlong Diyos, para kapag tumalon sina Ji Yanran at Mama, ligtas silang makakagawa, sabi ni Hansen sa kanyang sarili. Hindi pa siya sapat na malakas para gawin iyon ngayon, pero ito ang magiging mapagpakumbabang simula ng pakikipagsapalaran na iyon. Human Emperor. Ang dalawang salitang ito, ang pangalang ito, ay magpapatigil sa mga puso sa isang araw. Pero dahil sa unang pagkakataon lang itong ginamit, ito ay isang hindi pamilyar na titulo. Nalito ang mga naninirahan sa kanlungan. Pero sabihin man lang nito kay Zhu Chen na ang taong dumating ay isang tao. Sumagot si Blood River King sa kahilingan ni Hansen, na sinasabi, paano nangangahas ang isang tao na tawagin ang kanyang sarili na emperador. Hindi nagbigay ng paalitang sagot si Hansen, at sa halip ay hinugot niya ang kanyang Phoenix Sword. Namangha si Zhu Chen, na iniisip na ang binata na papalapit ay mas walang ingat kaysa sa sinuman sa pamilyang Zhou. Iyon mismo ay isang malaking tagumpay. Hinugot ni Blood River King ang kanyang malaking espada. Magkakasalubong ang mga kapangyarihan, at alam ni Zhu Chen na may malaking labanan na nagaganap. Pero sa susunod na segundo, hindi pala iyon totoo. Sa halip na speechless lang si Zhu Chen, na freeze sa gulat. Nanlaki ang mga mata ni Blood River King, umiikot sa kanilang mga socket habang ang ulo na nagdadala sa kanila ay tumilapon sa hangin. Bago pa man ma-ready ni Blood River King ang kanyang espada matapos niyang hilahin ito, naputulan na siya ng ulo. Ang bawat nilalang sa kanlungan ay nasa gulat, takot, o ganap na pagkalito ngayon. Ano man ang kaso, lahat ng bagay at lahat ng tao ay gustong umalis at tumakas. Halos hindi pa nagsisimula ang labanan ay napatay na si Blood River King. Sino mang mananatili para labanan ng ganoong kalaban ay isang tanga, pagkatapos ng lahat. Pero ayaw hayaan ni Hansen na makatakas ang mga super nilalang. Kaya lumipad siya sa hangin at hinabol ang bawat isa sa kanila na parang aso sa hangin. Nakita ni Zhu Chen sina Hansen at ang pilak na Zoro na bumaba sa mga nilalang na parang dalawang lawin, at nagulat siya. Saan man sila pumunta, ang tanging natitira sa lupa pagkatapos ng kanilang pag-akyat ay isang tumpok ng mga natumbang nilalang at espirito at isang pool ng dugo. Ngayon, iyon ang tawag mo sa hindi matigil. Tumatalon sa tuwa sa kanyang puso si Zhu Chen. Ang binata na dumating para salakayin ang kanlungan ay nagpabilib sa kanya. Puno siya ng daloy ng enerhiya na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon.
Pero higit sa lahat, nagbigay ito sa kanya ng pag-asa. Sinabi nito sa kanya na may pagkakataon na makamit ang isang kinabukasan sa santuwaryo ng ikatlong Diyos, kung saan ang mga tao ay hindi palaging ginagawang alipin. Kung papasukin niya ang kanlungang ito at masisira ang espiritu na bato, nangangahulugan ba iyon na masisira rin ang aming mga kontrata? Magiging malaya ba tayo? Nagtataka si Zhu Yucheng. Nakita ni Zhu Yucheng na determinado si Hansen na patayin ang bawat super nilalang na dating naninirahan sa kanlungan, at ang kilos ay talagang nagulat sa kanya. Kailan pa nagagawa ng mga tao ang ganoong lakas? Namangha si Zhu Yucheng sa nakita niya. Dalawa sa mga super nilalang ang napatay sa loob ng 2 segundo. Ang ibang super nilalang ay mahusay na nakasundo sa mga elemento ng lupa. Mabilis itong nagtunnel sa ilalim ng lupa hanggat kaya nito, pero kahit na itinusok ni Hansen ang kanyang espada sa ilalim para habulin ito, nagawa pa rin itong makatakas. Nawala na ito. Pero hindi gaanong pinansin ni Hansen ang tumatakas na nilalang. Nagpatuloy lang siya sa spirit hall ng kanlungan. Iniswing ni Hansen ang kanyang espada para patayin ang mga tapat na espiritu na lingkod na pinapatay ang bawat isa sa isang casual na pag-iikot ng kanyang talam. Ang iba pang mga nilalang ay pinayagang makatakas ng malaya hanggat hindi sila nakaharang sa kanyang daan. Pinalapit ni Zhu Yucheng ang bangka sa kanlungan. Nakahang pa rin siya sa mga pin, kaya kahit na hindi siya makababa, nakikita pa rin niya ang lahat. Si Zhu Yucheng ay nagsasaya sa lubos na kasiyahan, ang mga posibilidad na sa palagay niya ay matagal nang iniwan siya. Sa kagalakang ito, napuno ng luha ang kanyang mga mata at gumulong pababa para mabasa ang kanyang mga pisngi. O Diyos ko, nakarating ako sa araw na ito. Pumasok si Hansen sa Spirit Hall. Hindi pa muling ipinanganak si Blood River King, at napansin ni Hansen ang katotohanang ang iba't ibang mga espiritu ay may iba't ibang oras ng pag-respawn. Halimbawa, ang Thunderhell Emperor ay maaaring muling mabuhay agad. Lumipad si Hansen papunta sa estatwa at kinuha ang bato sa kanyang kamay. Mahinang narinig ni Hansen ang tunog ng pag-iyak ni Blood River King sa loob ng hiyas na hawak niya ngayon. Sa susunod na segundo, ang espiritu na bato ay gumuho sa isang tumpok ng mga basag na salamin. Pinili nitong hindi sumunod kay Hansen. Pero nang masira ito, nasira rin ang mga kontrata ni Zhu Yucheng at Zhu Chen. Magkasalubong ang tingin ng dalawa sa isa't isa ng may lubos na kaligayahan. Kasunod ng maikling pananakop na ito, nakatanggap si Hansen ng 0 na espiritu ng hayop at kumita ng 2 life geno essence. Alam ni Hansen na malamang na naubos na ang lahat ng kanyang swerte sa kanyang huling pakikipagsapalaran, para makuha ang berserk na super espiritu ng hayop at ang mga puso ng prutas. Ipinadala niya sina Zhu Chen at Zhu Yucheng pabalik sa alyansa, para matupad ang gawain na ipinangako ni Hansen na gagawin para sa kanilang pamilya. Nag-iisa na si Hansen sa Blood River Shelter ngayon. Tumingin siya sa estatwa ng espiritu at kumunat ang noo. Sa dagat ng kaluluwa ni Hansen, ang Serpent Throne ay nagpapakita ng kapansin-pansin na kaguluhan patungo dito. Gusto ba nito ang bagay na ito? Hindi ko pa rin alam kung para saan ginagamit ang isang manika na espiritu ng hayop, anyway. Tinawag niya ito. Nang lumitaw ang Serpent Throne, pumarap ito at agad na tumakbo patungo sa estatwa ng espiritu. Kabanata 1280. Naging pisikal na anyo ng liwanag ang Serpent Throne, at pagkatapos ay pumasok ito sa puwang na dating pinaglalagyan ng espiritu na bato. Nang hamupa ang nakasisilaw na liwanag, nakita na ang noo ng estatwa na mayroon na ngayong bagong espiritu na bato. Ang isang ito ay may larawan ng isang ahas. Akala ko ito ay isang uri ng manika na espiritu ng hayop. Kaya bakit naging espiritu na bato lang ito? Naguguluhan si Hansen. Habang iniisip niya ang kakaiba, napansin niya ang isa pang larawan sa loob ng espiritu na bato. Malabo ito, parang refleksyon lang, pero ang malabong balangkas nito ay nagpapahiwatig ng hugis ng isang tao. Blood River King. Mabilis na nagulat si Hansen dahil ang larawan ng tao ay naging malinaw para maipakita na talagang si Blood River King iyon. Pero iba ito, at parang isang replika ng espiritu na dating namamahala sa kanlungan. Pero ito ay isang replika na gawa sa tanso, at mayroon itong texture na kahawig ng Serpent Throne mismo. Panginoon, ako si Serpent Throne. Lumitaw ang tansong si Blood River King sa harap ni Hansen at lumuhod na parang naglilingkod. Sino ka? Hindi sigurado si Hansen kung ano ang sisigot dahil bago sa kanya ang lahat ng ito. Panginoon, ako ay isang kopya ng mga Jinn ni Blood River King. Ako ang kanyang replika, isang manika sa kanyang imahe at pagkatao. Taglay ko ang kanyang mga kapangyarihan sa buong lawak nito. Ako siya sa lahat ng paraan, maliban sa isip, paliwanag ng Serpent Throne sa kakaibang pangyayari. Tinanong ni Hansen, kaya magmumukha ka ng ganoon magpakailanman.
Maaari mo akong ilagay sa loob ng anumang estatwa. Gawin mo iyon, at makikita ko ang imahe ng huling espiritu na sumakop sa kanlungang iyon, sabi ng Serpent Throne. Natutuwa si Hansen. Ito ay isang makapangyarihang berserk na super nilalang. Nangangahulugan ito na kahit na kaya nitong gamitin ang mga kapangyarihan ni Blood River King, ang output ay magiging mas malaki kaysa sa orihinal na espiritu. At higit pa rito, ito ay isang espiritu ng hayop. Walang panganib o takot sa pagtataksil, gagawin nito ang kagustuhan ni Hansen ng walang tanong. Kailangan ni Hansen na talunin ang Saint Fan's Shelter, at hindi niya maiwasang isipin ang posibilidad na magkaroon ng isang kopya ng Saint Fan na yumuko sa kanya. Kaya mo bang muling mabuhay tulad ng isang espiritu? Tanong ni Hansen. Ako ay isang clone lang. Kahit na pagkatapos ng kamatayan, kaya kung mag-produce ng isa pang kopya ng napili mong espiritu, pero maaaring tumagal. Iyon lang ang paghihigpit, sabi ng Serpent Throne. Napakaganda. Dinala ni Hansen ang manika sa larangan ng digmaan para masubukan ang lakas nito. Talagang taglay nito ang mga kapangyarihan ni Blood River King, pero sa mas mataas na antas. Para sa lahat ng layunin, ito ay isang mas mabilis at mas malakas na Blood River King ngayon. Gustong-gusto na ngayon ni Hansen na mahanap ang isang emperador na kanlungan na kaya niyang sakupin para magkaroon siya ng kopya ng isang emperador. Walang nakapirming limitasyon sa kapangyarihan ng kopya, at ang kapangyarihan ng kanlungan ang nagdidikta sa kapangyarihan ng kopya. Sa ngayon, mayroon ng emperador na kanlungan si Hansen, ang Thunderhill Shelter, pero una, gusto niyang subukan ito sa kanyang kanlungan sa ilalim ng lupa. Sobrang mausisa si Hansen kung sino ang huling Panginoon ng kanlungan sa ilalim ng lupa. Kahit na hindi ito makokopya ang isip ng nakaraang Panginoon, gusto niyang makita ang kanilang hitsura. Pumunta si Hansen sa Spirit Hall ng kanlungan sa ilalim ng lupa at tinawag ang Serpent Throne. Pumasok ito sa puwang ng espiritu na bato, tulad ng dati. Gayunpaman, mas matagal ang paggawa ng manika sa pagkakataong ito. Pagkalipas ng ilang sandali, isang tansong liwanag ang ibinuhos sa bulwagan sa harap mismo ni Hansen. Ang imahe ay nagkakamaterialize. Sinuri ni Hansen ang manika ng may malaking pagkamausisa dahil ang imahe nito ay ibang-iba kaysa kay Blood River King. Ang bagong presensyang ito ay nakakagulat. Ito ay isang babaeng espiritu, may sungay at pakpak ng dragon. Mayroon siyang baluti na parang balat ng dragon at mukhang isang Valkyrie siya. Sino ang espiritu na ito? Tanong ni Hansen na nakanganga. Pasensya na, pero kinopya ko lang ang mga jin na bumubuo sa kanilang katauhan. Imposibleng gayahin ang mga pagkakakilanlan at dating kaalaman, sabi ng Serpent Throne. Kung gayon, gaano karaming jinlock ang binuksan mo? Tanong ni Hansen. 10, sagot ng Serpent Throne. Talagang isang emperador na kanlungan ito. Hindi gaanong nagulat si Hansen. Sa mga kakayahan na taglay ng kanlungan, mahirap paniwalaan na maaari itong pag-aari noon ng isang bagay na mas mababa kaysa sa isang emperador. Ito ay kakaiba at espesyal at lampas sa anumang ibang kanlungan na nakita nila noon. Pagkatapos nito, dinala niya ang Valkyrie doll sa mga larangan ng digmaan na gustong ipakita ang kanyang mga kapangyarihan. Inaasahan niya ang mga magagandang bagay mula sa isang Emperoress na dating namamahala sa kanyang oak shelter sa santuwaryo ng ikatlong Diyos. Matapos makapasok at maghanda, inaasahan ni Hansen na sasalubungin siya ng maraming pagsabog at nakasisilaw na liwanag. Pero ang talagang nangyari ay sumalungat sa kanyang mga inaasahan, at ang tanging narinig niya ay isang mababang dagendong, kasama ang pagbuo ng isang bagay na maaaring hulaan na isang black hole. Pero pagkatapos ng ilang sandali, lumitaw ang ulo ng isang itim na dragon mula sa madilim, umiikot na vortex. Lumabas ito mula sa mapang akit na hukay, umuungal gamit ang nakakatakot na ngipin na nakabukas. Ang mga patak ng laway ay kasama ang nakikitang paglabas ng hininga, na, aminin man natin, ay hindi ang pinakamasarap na amoy. At pagkatapos, lumitaw ang katawan at pakpak ng kahangahangang hayop na ito. Pagkatapos ay tumalon si Valkyrie sa ibabaw ng maluwalhating hayop at sumakay dito na parang isang Dragon Knight mula sa isang lumang libro ng mga kwento. Nakakagulat, hindi mukhang kaya niyang lumaban. Sa halip, sumakay lang siya sa hayop na nag-uutos dito na umatake sa halip niya. Dapat ay isang uri siya ng summoner o beastmaster, naisip ni Hansen na umaasa lang siya sa suporta ng isang nilalang sa kanyang utos. Ang kapangyarihan ng itim na dragon ay hindi gaanong naiiba sa isda, sa pangkalahatan, sa mga tuntunin ng kapangyarihan at lakas. Kahit na hindi ito ang inaasahan niya, masaya pa rin si Hansen sa mga resulta. Sa pangkalahatan, nangangahulugan lang ito na nakuha ni Hansen ang serbisyo at kapangyarihan ng isa pang emperador na may 10 sa kanyang genlock na bukas.
Panginoon, maaari mo ba akong payagang ipakita sa iyo ang buong lawak ng aking kapangyarihan at lakas? Naniniwala akong magugustuhan mo ito, tanong ng manika ng may masiglang saloobin, na parang gustong mapabilib ang kanyang Panginoon. Teka, ibig mong sabihin kaya mo pang gumawa ng ibang bagay maliban sa pagtawag at pagsakay sa isang dragon.